O ito naman, dark side ng 6 digits client sa freelancing. Re-rephrase ko to guys, hindi naman siya dark side. Siguro parang what it takes to have a 6 digits income per month na freelancing. Ano na yung mga cons, ano na yung mga kailangan mo para ma-achieve mo yan. At yung mga trade-off. I-base ko to sa experience ko guys para makarelate kayo. So pwedeng magkaiba tayo ng experience, pero I'll make this as objective as possible. So in order for you to have a 6 figures na per month na income, kailangan mo at least $2,000 or mga 1,800. So, mga ganon. Now, in order to have that kind of income, ang average kasi na freelancing na offer is $800 to $1,000. Nakita ko at $5 per hour. Average. So, normal. And the only way para madoble mo yun is kailangan may dalawang client kung nag-i-start ka pa lang. Now, ito yung tricky part. Okay? Since dalawa client mo, assuming na full-time yung parehas na yan, that's already 8 hours times 2, 16 hours of work load. So, sa 16 hours of workload, tatanungin kita, kaya mo ba yun? That's one. Now, assuming na kaya mo, sustainable ba siya sa'yo? Kasi guys, speaking from my experience, na-try ko 3. 2 full-time, 1 part-time. 20 hours of workload. 8, 8, 4. Imagine nyo, na-try ko yun, 2 laptop. And sobrang hirap guys. Kumikita ako nun guys, I'm not gonna lie. 6 figures kinikita ko monthly. Pero yung trade-off, hindi siya naging sustainable. First, yung health ko. Second, yung stress ko. Nasa sales ako guys, so may quota akong hinahabol. 2 o 3 clients win-work ko. Same pa ng ginagawa. Imagine yung pressure. May time pa nga na nagko-close ako ng client, iba pala yung service namin. So parang napaghahalo-halo ko na. Just for the sake, makuha ko yung income na yun. So ang daming trade-off. Hindi ako nakatulog, health, hindi ako chill. Kasi lipat-lipat ako ng laptop, libat-ibat ng shift, iba't ibang demands, nakapagod. Trinay ko siya ng 6 to 8 months, ang hirap. So nag-switch ako and na-realize ko na hindi mo naman kailangan ng 6 figures na income. Kasi ano gusto mong i-point, di ba? Kung ang habol niyo malaking pera, ito yung naging realization ko based on my experience guys. Focus sa isang work. Be so good at that work, in my case sales, and just work your ass. Yun lang. Kasi ako nung nag-focus ako sa isang client, tapos nag-all-in ako, umuulan ng commissions, nahabol ko yung income na yun. Kaya naging siya okay na trade-off. Nung nag-isang client ako, let's just say, nag-start ako ng 1,400 na base pay, plus magandang commission. So, nire-reverse engineer ko paano ako kita 100k. So, sa 1,400, kunwari kong base pay, kailangan ko lang maghabol ng, let's say, 6 na deal per month. Nagwa 100, 150k ako na income. 8 hours ko lang siya gagawin, isang client. So, nag-focus ako sa ganun. Kailangan mag-focus. Noong ginawa ko na yun, guys, mas nagka-free. Yung lahat ng trade-off ko nung maraming client, mas naging chill ako. Kasi may 16 hours na ako, pwede lang matulog, makapag-focus, makapag-travel, makapag-chill. Ang bottom line lang dito, guys, it's all about time. Kasi, kung hahabulin mo yung malaking pera sa freelancing, at nag-uumpisa ka pa lang, napakadaming sacrifice for you para makuha mo yung 6 digits na yan. Kasi nag-umpisa ka pa lang, let's say 2 years ka pa lang, 1 year ka pa lang sa freelancing. Yung portfolio mo pang $1,000 ka pa lang, gusto mo agad mag 100k. Ang hirap noon. So kailangan mo 2 client, minsan 3. Yung mga namit ako 3 full-time, like, paano nyo ginagawa yun? Sobrang bilib ako. And ang daming mga freelancer guys, stress, tumataba, high cortisol, kasi nga, hindi sustainable yung ganon. And the only way, kapag may mga clients ako na kino-coach ko, ang sinasabi ko sa kanila, kung gusto niya habulin yung 6 figures per month sa freelancing, willing ka ba maghintay, willing ka mag-upskill, at willing ka maging magaling sa isang specific skill na yan? Yun lang. Kapag yes, then you're good. O tatanungin ko kayo, sige, gusto niyo maging 6 figures per month na freelancer, kaya niyo ba mag-wait, mag-upskill, at mag-focus sa isang work? Like field. Kung sa sales ka lang, sa sales ka lang. Kung AI ka. Regardless kung anong mo, industry or niche. Promise yun. Kaso most people are not open for that conversation kasi we want thing fast. And anything fast is not sustainable, guys. So sana mas naliwanagan kayo dito. So hindi siya dark side, pero yung what it takes, ano yung cons, ano yung trade-offs. Kasi dadating tayo sa point na pag tinamaan yung health mo sa freelancing kasi masyado kang pumipera, yun din yung gastos mo. Marami akong mga friends na freelancer na nagsisi sa ginawa nilang ganun. Mas lumaki pa gastos nila kasi hindi naman lahat ng freelancing na work may HMO, guys. Kapag tinamaan yung health mo, kawawa ka kasi yan ang ating capital sa freelancing. Health and mental health, physical health.
So yun, sana natuto kayo dito. Sana marami kayo na-realize, guys. This is me coming and speaking from my experience, and sana marami kayo natutunan. And also, ang init dito. Grabe. On ko lang yung aircon. So yun lang, guys. Thank you so much. At kung marami kayo natutunan, thank you. Also, guys, sa mga gusto matuto ng freelancing at napadaan dito, meron akong free community that teaches remote sales. It's a work from home sales sa freelancing work. Meron akong free community, link in my bio, or just search jointheparliament.com. Welcome kayo doon, whether if you're retired, unemployed, senior citizen, minor, or kung sino mang dreamer na gusto mag-start sa freelancing. Share the world, repost, tag yung mga taong need makita to. Peace.